Ika-75 kabanata sa pagpapatuloy. Tumalon mula sa itaas si Lee Si-won habang karga si Lady So-seol na tumingin sa paligid ang lalaking may takip ang mata na nababahala. Pagkatapos ay nakita niya ang kislap ng baril ng sniper mula sa malayo. Na makikita ang mata nito na pinagmamasdan niya ang kislap. Na sila Lee Si-won ay patuloy na binabaril habang nasa ere. Na siya ay nakalapag niya habang sinisigaw ni Ju-bum na clan leader. Sinasabi ng mga asasin mula sa bundok na nabigo daw ang pagpatay. Sinabi pa ng mga ito na gumalaw na. At umatras na daw sila ngayon. Na sinabi naman ng nag-sniper na buwisit. Sandali na lang. Kapag muling lumitaw ang bruhang iyon, isang beses pa daw. Na sinabi ng isa na ang tanga daw niya. May sniper din daw sila doon. Na ito ay tinamaan na pinagtatakahan ng isa niyang kasama. Na makikita itong sumisigaw na napasabi na putsa. Na makikita ang bundok na sinabi pa ng lalaking may takip ang mata na sila daw ay isang grupo ng mga amateurs. Sinabi pa nito habang nakadapa na kung nabigo daw siya, dapat daw ay agad siyang lumipat ng pwesto. At sinabi ni Ju-bum na ang mga putok daw ay tila huminto, ngunit maaaring kailanganin pa daw nila maghintay dito ng kaunti. Na sinabi naman ni Lee Si-won na bago yan, maaari daw ba niyang tingnan muna ang paligid. Na napasabi si Ju-bum na ano? Na itinuro naman ni Lady So-seol ang sugat ni Lee Si-won sa balikat na sinabi nito na siya daw ay nagdurugo. Na nagulat na napatingin si Lee Si-won na sinabi nito na daplisan daw pala siya. Na tumingin sa kanya ni Lady So-seol ng ngunit. Na biglang sinabi sa kanya ng lalaking may takip ang mata na alalay niya na princess. Ayos lang daw ba siya? Habang papalapit ito ay sinabi pa niya na nakikita daw niya na may bagong liwanag, ang leader ng Sanwoo clan. Ang akala daw niya hindi niya kayang i-escort ang princess ng ganito. Nang nagulat ito nang sabihin sa kanya ni Lady So-seol na ano daw ang ginawa niya. Tumingin ito sa kanya na sinabi pa na kung hindi. Dahil kay Si-won, patay na daw sana siya. At hindi daw ba't sumunod siya sa kanya para protektahan siya. Na hindi maipinta ang muka nito na sinabi na pasensya na. Hindi daw niya akalain na babarilin sila mula sa layo na yan sa gitna ng gabi. Na tumingin sa kanya ng kakaiba si Lady So-seol na sinabi nito na so hindi daw niya alam. Na hinawakan ito sa kamay ni Lady So-seol. Na nanlaki ang mata nito na sinabi sa kanya ni Lady So-seol na kung ganon, wala daw siyang silbi. Habang naglabas ito ng enerhiya, ay sinabi ng lalaking may takip sa mata na princess saglit lamang daw. Na hinawakan siya sa balikat ni Lee Si-won na sinabi nito na So-seol saglit lang daw ng kaunti. Na pinagtatakahan ito ni Lady So-seol. Tumingin ito sa kanyang balikat habang sinasabi ni Lee Si-won sa kanya na pasensya na sa pag-abala sa inyong pag-uusap. Pero pakicheck daw ang kanilang grupo. Na napasabi ang lalaking may takip ng mata na ano. Na tumingin sa paligid na sinabi ni Lee Si-won na ang enerhiya daw dito ay kakaiba. At maaaring ito daw ay. Nang bigla siyang nagulat nang sabihin sa kanya ni Lady So-seol na ikaw. Na tumingin siya kay Lady So-seol na sinabi nito sa kanya na siya daw ba ay ininterrupt niya. Dagdag pa nito habang lumiwanag ang mata na akala daw ba niya tanga siya. Kaya ganito daw ang pagtrato niya sa kanya ng ganyan. Na sinabi sa kanya ni Lee Si-won na paumanhin. Hindi daw niya sinadyang. Na biglang may naramdaman siya na makikita ang mata niya. Na mabilis na niyakap niya muli si Lady So-seol upang iiwas. Na sinigaw ni Lee Si-won na lahat daw sila ay dumapa. Na pinagtatakahan ng mga ito. Nang biglang tinamaan ang isang lalaki na mabilis na silang yumuko. Na makikita si Lee Si-won ay yakap pa din si Lady So-seol na bumagsak sa sahig. At pati na rin ang lalaking may takip sa mata na sinasabi na buwisit. Ang Ferris wheel daw ay kasalukuyang inaatake. At tinatawagan nito ang mga kasama niya, ngunit ang mga ito ay patay na nakahandusay sa sahig na sinasabi na lahat daw ng sektor ay tumugon. At inaatake daw ang Ferris wheel. Na sinigaw pa niya sa hawak niyang telepono na kayong mga tanga. Ano daw bang ginagawa nila? Ngayon, na sinabi sa kanya ni Lee Si-won na wala na daw na silbi iyan. At mukhang inatake na daw ang lahat ng kanyang mga kasamahan. Na tinanong siya ng lalaking may takip sa mata na ano daw ang ibig niyang sabihin habang makikita ang mga asasin. Na tumugon si Lee Si-won sa kanya na nakaramdam daw siya ng kakaibang mga enerhiya na papalapit mula pa kanina. At sa parehong oras daw na yon, nawala rin daw ang enerhiya ng mga taong malapit dito.
Na naiinis na sinabi ng lalaking may takip sa mata na ang mga walang hiyang iyon. So hindi lang daw pala ang mga sniper ang inihanda nila. Habang nakakoblay si Jubum ay sinigaw nito na sino daw ba talaga sila. Sa pagkakagamit daw nila ng mga baril. Mukhang hindi sila mga murim-in. Habang tumayo papasugod ang lalaking may takip ang mata ay sinagot siya nito na ang mga iyon daw ay ang Phantom Knights. Na makikita na binaril niya sa ulo ang mga assassin. Sinabi pa niya kay Jubum na sila daw ay isang grupo ng mga mersenaryong kilalang-kilala sa ganitong gawain. Na napasabi si Jubum na ano? Bakit daw tinatarget ng mga mersenaryong iyan si Lady Soseol at ang pinuno ng clan? At sinabi sa kanya ng lalaking may takip ang mata habang naiisip ang nangyari noon na napatay daw ng prinsesa ang kanilang master noon. Kaya ganyan daw sila nagwawala ngayon sa ngalan ng paghihiganti. Habang nakatingin ito kay Lee Si-won at Lady Soseol ay sinabi nito na prinsesa. Mapanganib daw ang lugar na ito. Kaya kailangan na daw nilang pumunta sa parking lot agad. Na makikita ang muka ni Jubum na sinabi pa ng lalaking may takip ang mata na clan leader ng Sanwoo, na sugatan daw ba siya kung saan. Natumugon ito na sinabi na wala lang daw ito. Ayos lang daw siya. Makikita si Lee Si-won na pawisan na sinabi ni Jubum sa kanyang isip na ngayon lang daw niya napansin, tinatago daw ng pinuno ng angkan. Napagod na siya mula pa kanina. Dagdag pa niya na natural lang daw naman yon dahil wala siyang pahinga buong araw ngayon. Sinabi pa ni Jubum habang makikita ang muka niya na napaka-relax daw ng mga kilos niya na hindi daw niya napansin na napapagod na pala siya. Na sinabi naman ng lalaking may takip ang mata na tumingin kay Lee Si-won na pero hindi daw sila pwedeng tumambay lang dito. Kailangan daw nilang kumilos. Natumugon si Lee Si-won na okay sige. Na makikita ang muka ni Lee Si-won na sinabi nito na Soseol tayo na. Nang biglang napatigil siya sa pagsasalita nang sabihin sa kanya nito na bakit daw siya ay kumikilos lagi ng ganyan. Na pinagtatakahan ni Lee Si-won. At tumayo si Lady Soseol na sinabi kay Lee Si-won na sinubukan niya daw siyang traidorin. Pero bakit daw pa rin niya siya patuloy na sinasagip? Na sinabi ni Lee Si-won sa kanya habang itinaas ang mga kamay na Soseol, alam daw naman niyang hindi ito ang tamang oras para pag-usapan iyan. Natumugon ito sa kanya na hindi. Kailangan daw niyang marinig ang sagot niya ngayon. Na makikita ang mata nito na sinabi pa niya na sumagot daw siya ng totoo. Ano daw bang iniisip? Na ito ay napatigil ng tumalsik sa kanyang harapan ang dugo. Binaril pala siya ng 2 assassin mula sa itaas na napatingin agad ang lalaking may takip ang mata. Na agad niya itong pinatamaan sa ulo. Na mabilis na pumunta si Jubum sa mga ito na sinisigaw na clan leader. Lady Soseol. Na habang bumabaril ang lalaking may takip ang mata ay napatingin din ito sa kanila na napasabi na buwisit. Na sinigaw pa niya na princess. Ayos lang daw ba siya? Habang nakatingin ito kay Lee Si-won na nagulat sa mga pangyayari. Na muling sinigaw niya sa telepono na parking lot. Dito sa Ferris wheel mayroon daw silang nadisgrasya. At dalhin daw ang mga stretcher dito ngayon din. At bilisan daw nila. Dagdag pa niya na clan leader magpakatatag daw siya. Makikita ang muka ni Lady Soseol na puno ng dugo na nakatingin kay Lee Si-won. Habang ito ay nakahandusay sa sahig na patuloy ang pag-agos ng dugo mula sa kanya. Na makikita ang mata ni Lady Soseol na sinasabi na si Won. Sinasabi ng mga assassin habang makikita si Lady Soseol na sino daw ang tinamaan. Na makikita ang mga ito na nag-uupukan sa kotse na sinabi pa na sana daw iyong prinsesang yon kung maaari. Na tumawag muli ang lalaking may takip ang mata na sinasabi sa telepono na Steve. Na sinabi ng kausap niya sa telepono na ang bilis daw niya kaagad nalaman. At nakakagulat daw para sa isang traidor na kagaya daw niya. Sinabi pa ni Steve sa kanya na naging komportable daw ba siya para sa kanya ang pagtatraidor sa Phantom Knights at naging tauhan ng bruhang yon. Kaiser. Na sinabi sa kanya ng may takip ang mata na si Kaiser na Steve. Tama na daw iyang kalokohang mga galawan niya. Na sinigaw pa ni Kaiser na kahit pa daw ipaghiganti niya ang boss, walang kikilala daw sa kanya bilang pinuno. Na sinabi sa kanya nito na ganyan daw ba ang iniisip ng isang traidor. Dagdag pa niya na ang iba pang kasamahan ng Phantom Knights ay sumang-ayon na sa mga patakaran ng larong ito. Makikita si Lady Soseol na sinabi pa nito na papatayin daw niya ang babaeng yon ngayon at pagkatapos, siya na daw ang magiging bagong boss ng Phantom Knights. Naiintindihan daw ba niya? Na sinabi sa kanya ni Kaiser na sige.
Pwede daw siyang magdadaldal hanggat gusto niya. Pero ligtas daw ba ang mga tao niya diyan? Tumawa ito habang ang mga tauhan niya ay makikitang mga patay na. At sinabi nito na kung curious daw siya, bilisan daw niyang pumunta siya sa parking lot. Dagdag pa niya na ang mga tanga daw niyang mga tauhan ay desperadong naghihintay daw sa kanya tulad daw ng nakikita niya. Napapikit si Kaiser na naiinis na sinabi niya na buwisit. At lumapit ito sa kanila na sinabi na prinsesa. Mukhang hindi na daw magagamit ang parking lot, kailangan na daw nilang humanap ng ibang ruta para makatakas. Na sinasabi ni Jubum na Lee Siwon habang hinahawakan niya ito. Na sinabi sa kanya ni Lady Soseol na si Siwon daw ba ay buhay pa. Natumugon si Jubum na sinabi nito na oo. Pumipintig pa daw ang kanyang pulso. Makikita si Lee Siwon na sinabi pa ni Jubum na pero matindi daw ang pagdurugo niya at nawalan din daw siya ng malay, kaya kailangan daw nila siyang dalhin sa ospital agad-agad. Na sinabi naman ni Kaiser na prinsesa. Hindi daw ito ang oras para mag-alala siya tungkol sa iba. Na sinabi sa kanya nito na pupunta daw muna siya sa parking lot. Sinabi pa niya habang naglalakad papunta sa parking lot na dalhin daw nila si Siwon. Na nagulat si Kaiser na sinabi nito na prinsesa. Ang mga kalaban daw ay kasalukuyang armado ng mga baril. Na lumingon si Lady Soseol na sinabi niya na tandaan daw niya ito. Kapag namatay daw si Siwon, lahat daw sila ay mamamatay din. At dito na po nagtatapos ang ika-75 kabanata.